Yo, what up sa inyo dyan? Pag-usapan po natin ito. Sabi po dito sa balita na ito, posibleng epekto sa social media users ng pag-aalis ng fact checker sa Meta. Ayan po ay ibinalita 16 hours ago. Sabi po ay inanunsyo na ni Meta founder Mark Zuckerberg na tatanggalin na ang third-party fact checkers sa kanilang social media platform sa Facebook, Instagram at Threads. Okay, yan po yung pag-usapan natin sa video na to. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi. Ayun na nga, let's go. Ayun na nga mga tol, pag-usapan po natin itong balita na ito. Pero bago po lahat ng yan, syempre panoorin muna natin kung ano ba yung nilalaman po nito. Play po natin, play. Checkers and replace them with community notes. We're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. Tututukan simula ngayong taon ng Meta ang mas maluwag na free expression sa kanilang social media platforms. Ayon kay Meta founder Mark Zuckerberg, naging komplikado ang kanilang lumang sistema ng content moderation. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. Kaya naman sa pamamagitan ng bagong policies ng Meta, kasama na ang pagtatanggal ng fact-checking program sa Facebook, Instagram at Threads, nais ng nasabing tech company na gaanan ng restrictions at hayaan ng mga user na makilahok sa iba't ibang pagtalakay, lalo na pagdating sa politika, bilang parte ng kanilang free speech. Nangangamba naman ang Verifiles, isa sa mga third-party fact-checkers ng Meta sa Pilipinas, sa mga posibleng maging masamang epekto nito, lalo na at top social media platform sa bansa ang Facebook. Para siyang Wild West na kung sino na lang mag-post, yun yung kakalat. And whether or not totoo yung post na yun, the ordinary people to check muna kung tama o mali yun. Pero parang nawawalan ka ng extra layer of protection kung wala yung fact checkers. Ayon kay Celine Samson, head ng online verification team ng Verifiles, hindi pa anya sila ganoon kakumbinsido sa ipapalit na community notes guidelines, lalo na ngayon na hindi lahat ng tao ay naniniwala sa facts. So, kung you're moving away from fact checkers who yung trabaho talaga ay mag-verify kung tama ba o mali ang isang bagay at ibigay yung source ng information nila for saying this. If you're moving away from that towards something else, I don't know kung yung community notes would be as effective as an intervention. Ayon naman sa Department of Information and Communications Technology o DICT, may posibilidad na magbigay daan ito sa mas maraming maling impormasyon na kumakalat online. Dahil mas mahirap masala ang maling information sa ganitong modelo. Again, it would be a free market of opinions na ho. Ibig sabihin ho, bahala kayo mag-exchange ng opinions, pero we're not backing one particular side against the other. Samantala, pinanghahawakan ng Commission on Elections o COMELEC ang pledge of support na nilagdaan ng Meta pagdating sa pagtutok sa fake news sa election season, sa kabila ng mga bagong policies nito. Nag-commit naman sila sa amin. So they will have to do everything para lang mabalabanan din, samahan kami sa laban sa kampanya. Siguro naman hindi makaka-apekto, may paraan naman yung Meta para makapag-fact checking sila. Para sa DICT, bukod sa content moderation na ginagawa ng Meta, dapat ding maging matalino ang mga user pagdating sa pagbabahagi at pagkuha ng impormasyon online. So to give context to ourselves, kailangan hindi lang yung basta magbabasa ka, you have to know or be acquainted with the ideas at saka yung context. So sa mga online platforms, tandaan natin na ang protection at seguridad ng ating online affairs ay nakaatang sa ating mga kamay. Aminado ang Meta na hindi perpekto ang kanilang system at marami pang kailangang i-improve dito. Balak naman ng naturang technology company na ipatupad muna ang kanilang bagong patakaran sa content moderation sa United States of America o USA. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinakaalagahan.
Alright mga tol, yan po yung sinabi sa balita. No? Papalitan ng ibang pamamaraan, ibang sistema na inihalin tulad nga po o ikinumpara sa X or dating Twitter na iba na nga ngayon. Alam ko si CEO, pinaka humahawak ngayon doon si Elon Musk, diba? Pero balik tayo doon sa topic. Yung pinaka-topic po dito sa balita na ito ay yung pagbabago sa sistema po ng Meta, which is ang founder nga po nito is si Mark Zuckerberg. Sa mga social platforms ito, babaguhin niya sa Facebook, Instagram, Threads. So, napakahalaga po nun, no? Kasi, di ba, itong dumaan po ng mga taon, maraming taon po ang nakalipas, ay yun po yung naging sistema po ng Facebook. Correct me if I'm wrong, pero yun po ang pagkaunawa ko noon dahil dumating yung mga panahon kagaya po ng COVID, ginagamit po nila yun. Umaasa sila o nakadepende sila sa fact checker, which is iba-iba, alam ko iba-ibang mga third party company na nagche-check, sila yung sumasala. Pero diba, alam ko naiintindihan nyo ng mga aware po sa sitwasyon po na yun, lalo nung COVID, diba? Medyo naging bias po yung pagka-fact check nila. Pero di naman natin masisisi, diba? Emergency yun, ayaw nila labas ng iba't ibang mga pahayag magmula sa iba't ibang mga tao, diba? Kasi naglipa na po yung mga post noon ng marami mga diskusyon, maraming lalo na yun, controversial po talaga yung panahon po na yun. Tinatawag po nilang COVID na nanggaling po sa China. And now, hindi na po daraan sa ganong pangyayari po ngayon. Hindi na po dadaan ngayon sa ganong pamamalakad. Hindi ko alam kung paano nila i-implement yan, no? Pero meron magiging epekto yan. So, sabi po ng iba, no, lalo dito sa mga nagbigay po ng pahayag dito sa DICT, tapos ng babae, hindi ko alam kung part siya ng Verifiles, which is part ng nagpa-fact check ng mga bagay-bagay sa Facebook. Sila ay hindi kumbinsido sa gagawin po ng Meta, pero we don't know naman talaga, no? Makikita naman natin yan Sabi nga nila, tama naman yung sinabi nila na dapat responsable rin, may accountability din mga tao sa paggamit, pag-share ng kung ano-ano sa kanilang mga social media. Alam nila kung paano ito i-verify at iba't iba pong paraan kung paano gagamitin ng tama yung mga nakikita nila media. Pero, di ba, yung sistema itself, ako po'y naniniwala, ito po'y mas maganda yung gagawin ni Mark Zuckerberg ngayon. Pero, di ba, bakit ngayon lang? Pero okay lang yun, di ba? Hindi naman huli ang lahat. At least, di ba, sumasabay siya. Dahil, ulitin ko, no, gaya ng sinabi ko kanina, di ba, yung katulad ng mga ganong problema, katulad sa COVID, mas tinangkilik ng mga tao, no? Again and again, diba? Pwede nyo kung i-correct kung tama yung sinasabi ko. Pero yun ang pagkaalam ko. Mas dumikit yung mga tao sa platform na katulad po ng Twitter. Katulad po ng ganong time. Kasi, ramdam mo yung pag-sensor ng information sa Facebook before. And now, magkakaroon po ng pagbabago dyan at mas magiging malaya daw po yung mga users nito ngayon. Tignan po natin, abangan po natin yan. Abangan po natin kung ano magiging epekto nito sa bawat isa na gumagamit ng Facebook. Tignan natin kung totoo at mas magiging maganda ba yung social media platform na Facebook, especially sa pag-aalis ng mga content na hindi nararapat at yung information nga mas tama ba ang magiging kalalabasan. Ikaw, ano masasabi mo sa usapin po na ito? Comment down below. And please do not forget to hit the subscribe button para updated ka palagi.